At isang maganda at pinagpalang gabi po sa ating lahat. Welcome to another live broadcast. Alam mo, Reza, nitong nakaraan linggo, naku, ewan ko ba kung anong mararamdaman ko. Itong mga bali-balita tungkol sa korupsyon, yung mga ghost projects na ito, contractors, pagnanakaw sa kaban ng bayan. Yan ang mga nakakalungkot na bagay na umiikot at bumabagabag sa atin ngayon. Hindi maalis na lahat tayo apektado po rito. Ba't nga ba tayo umabot sa ganitong kalalagyan bilang isang bansa? Samantalang alam na alam tayo bilang isang Christian country. Problema ba ito ng korupsyon sa gobyerno o mas malalim pa ang pinanggagalingan nito? And why does our society seem to be, absent ba yung walang kawalan ng moral at spiritual na compass? Ayan po ang pag-uusapan natin ngayon. However controversial this topic may be, pag-usapan po natin ng masinsinan. Abangan niyo po yan sa ating What's Brewing. Excited na po tayo dyan, Bishop. At sa Espresso Self naman po pag-uusapan natin ang kakatapos lamang po na Community Wellness Outreach Program dito sa ating barangay. Ano nga po ba ang naging significance ng community ministry na ito? At abangan niyo po ang kwentuhan na yan mamaya. At alam niyo rin po bang Grandparents' Day kahapon? Happy Grandparents' Day! Ayan, September 14, no? Kaya't mga elderlies or seniors po ang ating focus. Ayan, what keeps them fit and healthy at ano nga po ba ang recommended diet and food para sa kanila. So sa mga seniors po, tutok na po tayo maya-maya sa ating Health Talks. We prepared good topics for you tonight, so stay with us for an hour of good talks. Ako po si Reza Abante Yebra. At ako naman si Bishop Ruben Abante. Join us and let's have good talk over good coffee. Welcome to the Lighthouse Cafe. Okay, alam mo, Reza, kahit saan kaya tayo magpunta, kahit anong coffee shop, mga opisina, kanto, mga sasakyan, yan ang pinag-uusapan, lalo na pag umuulan. Hindi ba? Yung mga, ewan ko ba, yung contractor yata ngayon, wala nang gustong maging contractor ka ba? Ayoko, parang gano'n Pero pag-usapan natin, kasi hindi naman tayo nagkukulang sa dapat na hindi lang advokasya, kundi sa pag-usad ng what should be a message to all our people, lalo sa values education. And of course, tayo bilang mga mananampalataya at itong ministry natin, hindi tayo tumitigil, maghayag ng gospel of the Lord Jesus Christ na ang sabi natin is the power of God to salvation. At yun ang dalang pagbabago ng tao. Kaya suriin natin yun. Ano ba ang nagkukulang? Ito ba ay dala lang talaga ng sinasabi? Kasi we live in the last days. Yan at yan ang mangyayari. Bishop, kaya wala na. Normal na. Baka yung ganitong Ganun na lang ba yun? Okay? And well, para talakayan po natin ito, tutulungan tayong talakayan ng topic na ito. Welcome back! Ito, si Brother Niels Riconaldi. Matagal. Na-miss natin. Niels, magandang gabi sa iyo. Magandang araw sa iyo. Magandang gabi, magandang araw din, Bishop and Reza. Magandang araw po mula po sa Fellowship of Christians in Government or FOSI. Alam mo, hindi ko pwedeng kita maalala pag nag-uusapan ng governance. Yun ang Fellowship of Christians in Government. FOSI. Okay. Mamaya, and of course, regular dito si Pastor Bong Escala, ang pastor ng Lighthouse sa Cainta. At yun, sa Zoom. Regular na rin po. Regular na rin yan. Pastor John Sombiluna ng Lighthouse sa Pilar, Bataan. Maganda pag-usapan natin. Ito kasi, alam mo, si Pastor Bong, siya naman ang head natin ng mga values programs natin. Yan tinuturo sa mga eskwelahan. Opo. At ito naman si Pastor John, malapit sa kanya yung topic na ito kasi psychologist ito. Okay. Bumati muna kayo. Kayong dalawa. Nakabati na si Niels. Magandang gabi po sa lahat ng magandang araw sa lahat ng nakikibahagi ng ating palatuntunan ngayon. At Bishop, Reza, napakagandang bagay po na kami ay inimbitahan niyo muli. At sana parati niyo kaming maimbitahan. Mahilig ka na magkape. Pastor John. Magandang gabi, Bishop, at magandang gabi po sa ating lahat kay Reza at maging po kay Pastor Bong at sa ating bisita
sa gabi. Thank you so much for the opportunity po na makibahagi ulit sa Lighthouse Cafe. Okay. Ito muna si kapatid na Nils. Kumusta ang FOSIG, Fellowship of Christians in Government? Tuloy-tuloy pa kayo? Tuloy-tuloy po, Bishops, we'll be celebrating our 36 years. 36 years? 36 years of really advancing the gospel in government when I was in NEDA. So we'll celebrate it next month, Yes. our anniversary. At kami taos puso nagpapasalamat sa Panginoon on how He has guided us, sustained us for the last 36 years. At maraming mga opportunities, especially now to really declare the gospel Yes. to people in government, especially now. At hindi tayo tumitigil na magbigay ng mensahe na si Kristo lamang ang kailangan Yes. upang magkaroon ng pagbabago ang kalooban, ang puso at kabuuan, no? Pagkilos ng tao. Yun naman talaga yon. Pero hindi naman lahat katulad natin mga biblical Christians. Tayo ay napapalibot. We have a society na in fact multi-faith. Hindi sinasabi natin. So ano talaga ang kinakailangan natin? Now, maraming dumaan sa FOSIG ng mga leaders natin. Yes. Can you cite some? Well, one was the late General Delphine Bangit, Yeah. the last Chief of Staff of GMA. Mhm. And when he attended our Purpose Driven Life campaign way back 2005, he was very hesitant. He was then the commander of the Presidential Security Group, PSG, Malacanang. But the grace of God, in a sense, he was constrained to attend because it was an order Yeah. by then no less than the former Defense Secretary Abilino Cruz Yes. for all the generals to attend the Purpose Driven Life campaign because it was at the time that the Feliciano Commission was established by GMA to find out ano ba yung mga lamentations ng mga junior officers at that time kasi raming coup during her term and that she formed that Feliciano Commission. And one of the major recommendations ng Feliciano Commission was to strengthen the moral values of the armed forces, especially Yes. junior officers. So 36 years ago, ano yan? Bale, what year was that? 1989. Bishop. 1989. 1989. Okay. And then who else were active sa FOSIG? Of course, other than the late General Delphine Bangit, we had number 2, General Abilino Razon as GPNP Yes. during the time of GMA in 2007. He also attended our Purpose Driven Life seminar, and when he attended that, sabi niya, maganda to, Brother Niels, and when he became Chief PNP, he issued, I think, October of 2007, he said, I will issue a memo mandating at that time 120,000 police Yeah. nationwide. That's why at that time, sabi ko, I challenged Bishop Tendero as the Secretary General PCEC. Bishop, we're not present, CCP is not present in all areas, but you do, and I'd like to request you to take the challenge to spearhead this campaign nationwide. So we had that orientation for nationwide, lahat ng mga pastors Yeah. to conduct that purpose-driven life. And Yeah. it was General Abilino Razon. Yeah. Now, General Abilino Razon is now part of our small group. Oh, yeah. Small group, and now he goes to CCF. Wow, sabi ko, amazing transformation of General Razon. Number 2, we had the late General Fernando Mesa, Yes. who was also Naalala mo si... Nagpunta po kami doon. actually, sa, naggawa sa- kami ng programa doon sa Alaba. Alabat. Oh. Yes. So he was one of those who attended in 2005. And I would say that of all generals who Yes. attended that PDL campaign in the armed forces, I would say that he was our summa cum laude, an exhibit A of what transformation can do, what the gospel magagawa sa isang person who surrendered his life to the It Lord. cascaded down to Wow. their local government. Yes, and then the Alabatins clamored for him to run as mayor in 2013. And so in 2013, he won as mayor Yes. of Alabat for straight 3 terms for 9 years from 2013 to 2022. Wow, amazing transformation. I think everybody should see
yung video na ginawa ng Land Bank of the amazing transformation ng Alabat, LGU Alabat, from a fifth income class municipality for over a period of 9 years by God's grace and help, wow, naging third class income Yes. town. Amazing transformation, the life of General Andy Mesa. Number 4 person that we're been sharing the gospel is Mayor Magalong. of Baguio. Yes. When he was still active in PNP, he also attended at that time, it was the mentoring leadership seminar that he attended with Anthony Pangilinan. Yes. It was, I think, in 2013. Kababalik lang niya during time of Pinoy. He attended that, and that was the start of his transformation. And then he went to Baguio as regional director, and after his stint in CAR as regional director ng PNP, he came back to CIDG, PNP as director ng CIDG. So pinuntahan ko siya, sabi ko, Jen, we would like to offer this leadership seminar to you and the people. And he was very frank enough. Thank you, Niels, but this is one thing that I have against you. Hindi mo ako tinulungan sa Baguio when I was there. Sabi ko, pasensya na sir, kasi wala talaga kaming tao, wala kaming resources. So sabi ko, sabi niya, sige, help me out here in CIDG. And there was one time, there was a first command conference of all CIDG chiefs nationwide. 2 days, sabi niya, I'll give you 1 day. You teach what I have undergone. You share with them what you have done sa akin. So we did with General Magalong. And wala namang kabalak-balak yung mag as mayor because just few months before he retired, he was already... Pero through all these stories, mukhang nakafocus kayo more sa mga police, kapulisan, tsaka sa armed forces, ang ating Yes, forces. it was at the time that ang breakthrough, God's grace and breakthrough natin sa armed forces was in 2005. Yes. And then 2 years after, there was another breakthrough in the PNP. Kasi nung araw talaga, Reza, yun talaga ang mabigat. Ngayon, parang nag-shift eh. Ibang na ahensya. Sa ibang Nag-shift. ahensya po ba may mga ganun ding mga... Well, when Anthony Pangilinan volunteered to us, because when he heard that we were doing this in PNP, sabi niya, Niels, how can I help? Oh. Sabi ko, sigurado ka, you would like to help kasi wala masyadong pera dito. Sabi niya, that's my social contribution. That's good. So he joined us sa PNP and of course sa AFP, and that was when Magalong attended the mentoring leadership by Anthony Pangilinan. That was the start of his transformation. And I said to him when he was AD director, Jen, if okay with you, I'd like to have a one-on-one Bible study with you twice a month. Sabi niya, okay, every other Tuesday in the morning from 7 o'clock to 8 o'clock kami lang dalawa. Yes. That was when he began to have that hunger for God. And I've seen his transformation in CIDG all the way up to his becoming a Yes. mayor. I still remember, Brother Niels, during the time when, si Franklin Graham was here, or si Will Graham, we had events Yes. in partnership with FOSIG para maimbitahan lahat ng mga nasa government. And that was really something. Okay. Dumako naman tayo kay Pastor Bong. Isa sa ating binibigyan ng talagang panahon, Pastor Bong, yung mga kabataan. Kabataan po. And masyado kang involved dyan, and of course, ang ating team from our foundation. Yes po. So, kasi ako'y naniniwala ako na kung dapat may mga pumasok sa government, dapat matibay ang kanilang footing sa matuwid na landas. Kung sa kabataan pa lang, ay wala na, paano pang aasahan natin? Tama ba yung sinabi ko? Tama po, Bishop. Kaya yung ating isa sa mga arms ng ating foundation is the Lighthouse Initiative for Values Endeavors. Yan ho ay namamayagpag po ngayon at napakaganda ng ginagawa natin. Sapagkat yung module po na ginagawa natin as values module ay hindi po siya one-time na pagtuturo lang. It is a values saturation program. So we saturate the children for every day, for 1 year. So ganun po ang ino-offer sa atin ng mga public school na partners natin. So
At yan ho ay nangyayari sa maraming lugar, sa Palawan, sa Taguig, sa Cainta, sa Pasig. Although hindi lahat ng schools, pero napakarami na po nating mga estudyanteng naabot. And these are all saturation of biblical values po. Ayun, yun ang So, kailangan natin. Oho, at naalala ko nga ho yung sinasabi natin na yung topic natin doon sa ating paglipad module. Yung unang-unang topic natin ay ang kakayanang pumili ng tama. Yun. So it's not just kakayanang pumili. Kakayanang pumili ng tama. At yan po ay tatahiin po yung introduction na yun sa lahat ng lesson ng ano Mahirap. natin. Mahirap gawin yun. Naku. Kakayanang pumili ng tama. Lalo po ngayon, ano, yung mga narinig natin, lagi sinasabi, wala kaming choice. Lalo na kapag ang kalakaran, para bang, wala lang. Usual na. Punta na tayo kay Pastor John Sombiluna. Ikaw, Pastor John, you are a psychologist at dama mo ang mga problemang ito. Ito ba problema ng kaisipan o problema ng bulsa? Okay. Magandang gabi po ulit. Pastor, everything kailangan nating tingnan sa isang perspektibo kasi na ang lahat ng bagay ay nagsisimula sa ugat, Okay? Sa ugat. So, pag may nakita kang puno, may dahon, may bunga yan, at ang hindi nakikita ng iba ay yung ugat. So, palagay ko ang problema natin ngayon sa ating lipunan ay yung ugat mismo. Kasi ang lahat na nakikita natin ngayon, bunga yan corruption, the loss of moral compass, ganyan, righteousness, fairness, justice. Mga bunga kasi yan kung anong mayroon tayo. So, in relation po sa moral compass, sabi natin, we can siguro, Pastor, Bishop, I relate this as an analogy sa compass mismo, na ang compass kasi ay nakapoint yan sa true north na tinatawag. At yan ay guide ng mga travelers, pilot, even mga seamen, ganyan, mga sailors. And yan ay different doon sa magnetic north naman na kung saan ay masyado siyang nagbabago. So, ibig sabihin, kapag ang tao may tamang tinatawag na moral compass, alam din niya ang direksyon na kanyang tutunguhin. So, mahalaga na alam niya ang kanyang moral compass. At makita sa kanya na dahil ang moral compass niya ang siyang magdedirect ng kanyang mga decisions, mga pagkilos niya at behavior ng buhay niya. So, kung hindi tama ang kanyang moral compass, ay mga hulugan, magiging liko din siya at maaari ikapahamak niya. Kung ganyan, magsisimula yan, brother niya, sa pagkabata pa. Correct po. Yes. Yes. Ang tanong ko po doon, ano ba ang basihan ng moral compass ng mga tao ngayon? Ano ang pinaka-standard? May ganun po bang basis? Well, ako sa ganang akin, dahil siyempre, lolo ako kinakailangan ako yung merong influence sa inyo at sa mga apo ko. Kapag nawala yon, walang magiging gabay ang mga bata. Tama ba din, Nils, na halimbawa yung mga nasa government natin, doon din ang galing yung kanilang upbringing. Yes. Di ba? Kapag masama ang upbringing, alam mo, I remember this well, kinekwento ko nga, dahil siyempre kasama ako doon sa values ni President GMA nung araw, at ang mandato maglatag ng programa ng values formation sa mga ahensya. So sabi ko sa kanya, Madam, hindi ko alam ang kalalagyan ng mga ahensya natin. Sana kung makakausap ko ang ating mga sekretaris, madetermine natin how we can move forward. Sabi niya, oo nga, tama yun. So pinatawag niya yung mga sekretary. Naalala ko pa ito So, nag-usap, nagpasalamat ako na dumating sila. Sabi ko, isa lang po ang magiging katanungan ko sa inyo, kayo lahat, para makapagbuo kami ng programa sa bawat ahensya. Ano po ba ang pananaw ng mga nasa inyong bawat ahensya sa subject ng moralidad? Ano po ba ang morality sa kanila? Alam mo, hindi ko makakalimutan yung sagot sa akin ng isang sekretary. Sabi niya DND pa yun nung araw. Sabi niya ganyan mahirap man pong i-admit, Bishop, pero meron po tayong mga nasa departamento natin,
kahit mga uniforme, sabi niya ganyan, na nahihirapan na magdetermina kung ano ang moral at immoral. Yun na. Na ano ako nung marinig ko yun, sabi ko I hope you don't mind what I will say. Nagpaalam ako kay Presidente dahil sabi ko alam mo, ako bishop ako I would rather be seated with someone na sasabihin sa akin, Bishop, pasensya ka na, immoral ako than to be seated with someone na walang compass, walang sense what is moral and immoral. Amoral. Sabi ko doon alam mo kung ano yung walang ganyang sense? Ang mga hayop natuturuan pero ang mga hayop walang ganung sense. Okay? Tapos ito, sabi ako ano ba, mga hayop pa tayo? Okay, fine. Pero sabi kong ganyan, ito ang nakakapagtaka. Paano sila nakatungtong sa gobyerno? Hindi ba? Niels, palagay ko, ano ba ang problema natin? Alam mo, Bishop, meron tayong Civil Service Commission. Yes. That's the HR of the entire government bureaucracy. Maraming rules and regulations. Bago ka makapasok, Yes. they have to pass that exam to be eligible as government people. Mhm. Kaya lang ang problema is that maraming insertions from other factors. Insertion din? Insertion in the sense, dahil na recommended by this person, by Congressman so-and-so, by Senator so-and-so, by Mayor so-and-so. So, yun ang agency parang nahirapan mag-reject dahil recommended ni so-and-so. So, even hindi qualified, hindi pumasa, ayun, nakapasok. So, merong doon pa lang may violations na of sino yung dapat nandyan sa government bureaucracy. So, with that, we can expect na ganitong nangyari sa atin. Alam mo, Bishop, Reza, Pastor, hindi nagkulang ang government pagdating sa anti-graft. Ang dami nating laws when it comes to anti-graft, when it comes, maraming Republic Act dyan, Republic Act, yung anti-graft law. Meron yan merong law on ease of doing business. Merong law on code of ethics. Yes. And standards for government officials and employees. Kompleto ho yan. Kompleto din tayo sa structure pagdating sa preventing corruption. Example, lahat ng government agencies merong internal audit Yes. na nagsasabi sa presidente o kung sino yung head, may mali tayo. Meron din tayong COA, all government offices Tama. may COA, post-audit, na nagsasabi mali yung ginagawa niyo. Oo. Okay? Pangatlo, meron tayong, as I've said, meron tayong Civil Service Commission. Yes. Okay? Pangapat, meron tayong Ombudsman. Ombudsman. Number 5, meron tayong Sandigan Bayan. Ang dami, no? Ang number 7, all the way to the Supreme Court to ensure that itong corrupt practices ay maayos. Ang question is, bakit nakalusot? Dismiss in spite of the fact na may credible ang witnesses, overwhelming yung evidence. Question is, bakit na-dismiss? Bakit nagkaganito tayo? Sabi nga ni Pastor Jun itong mga nangyayari ay resulta na lang. Bunga yan sa pinakamalalim root cause ng problema. Ugat. Ano ba yung ugat niyan? Tingin ko, in my experience of 24 years sa gobyerno, yung moral decay sa gobyerno. Kasi kung tama yung values mo, strong ang values mo, you'll say no to corruption. You'll say no to all other crimes. Kasi malakas ka Kaya lang, medyo hindi malalim ang ating moral values as a society. Kaya nakakalusot. Tapos siguro, sabihin nila, marami namang nandyan nadidismiss naman. Hindi, kanya-kanya yan. At siguro, Bishop, I think the scripture is very clear na pagdating talaga sa greed for more money, ayun, naku po, walang laws that would really stop greed. So, what you're saying is moral decay results from love of money or greed. Greed for money. Greed talaga. Greed talaga. What do you say, Pastor Bong? Well, sabi po ng Bible, Pastor, the love of money is the root of all evil, and covetousness is the same with idolatry. Idolatry. Meaning to say, kapag ang tao ay diniyos na ang pera, yan na.
Bishop, lahat na ng kasamaan ay hindi lang basta minahal, pero naging Diyos na niya ang pera. Lahat na ng kasamaan ay lalabas po dyan. Kaya nga po, naalala ko tuloy habang sinasabi ni Brother Niels, na parang ang corruption sa atin ay very systemic. No? Na parang kung sa isang tao ay nasa dugo na kailangan ng drastic move talaga, hindi lang patse-patse. For example, meron mga sakit sa balat na kapag nilagyan mo topical ng cream, nawawala. Pero may mga sakit sa balat na kahit anong lagay mo ng cream o anong gamot topically, hindi ho nawawala. Kailangan mong inuman ng gamot. Tama. At pag inuman ng gamot, yung sistema niya, Yung lagnat nga lang pag nalagnat ka, parang ang inaangal mo yung lagnat mo. Hindi naman yun. Yung infection talaga sa loob, yung virus. Yes. Kaya yun ang tinitreat ko, sir. Yung system mo, ang inaayos. Kaya to the government, it should be a very drastic move. Kung gusto talaga at very serious talaga nating tatanggalin o eradicate ang corruption. Hindi lang patse-patse, Bishop. Okay. What do you say, Pastor June? Abay, greed ito, and love for money, covetousness. Saan tayo pupunta nito? Lahat naman yata ng antas ng ating society, narariyan yan. Di ba? Opo, Bishop, and I do believe na in order for us to mawala ito sa mga next generation natin, I do believe that we should start now from our kids, sa ating mga youth, ngayon pa lamang. Because itong mga nandito ngayon na mga generation ngayon, parang sabi nga ni Pastor, para ang bigat ng baguhin, yung kanilang naging moral compass, naging iba na talaga. So we start, kasi I remember isang psychologist, sabi niya, si William Wordsworth, sabi niya, the child is the father of man. So kapag ang isang bata ay nahubog natin ng maganda, ang kanyang mga values, bata pa lamang. Kaya pabor ako na talaga ibalik ulit ang GMRC sa mga bata. Ngayon kasi masyado na tayong napunta sa academic excellence, academic performance, na kung saan yung character building nawawala na sa ating education, Pastor. At yan ang malungkot ngayon na nangyayari. Kaya even right now, kahit na anong pilit natin sa education natin, magagaling mga Pilipino, matatalino pero yun nga lang, yung values of the fear of God, nawawala na talaga sa mga tao ngayon. That's why talagang ang corruption ay hindi mo mapipigil. Kaya meron tayo, Brother Ernest, ng matalinong gahaman. On that note, Bishop, on that note about the youth, last October 14, 2024, nagkaroon kami ng tripartite MOU with Christians for Nation Building, led by the former Lieutenant General Cesar Binag, or Brother Cesar Binag of PNP, ably assisted by Jerry Gambala, and with Mayors for Good Governance, led by Mayor Benji. Na ang focus is to mentor the youth for good governance and nation building. The focus is the youth. Ang role naman ng FOSIG is to mentor strategic public servants to become effective leaders who will mentor others. Yung role namin is to mentor public school teachers and other strategic public servants because we cannot mentor all. We just have to be strategic. That's why naka-focus kami strategic. Like sabihin kanina, General Magalong, General Bangit, General Mesa, and other strategic leaders. Kasi kapag sila ang leader, ngayon, punta kami sa Baguio. Why? Isang issue lang ng memo yan. Attend yan. Let the Holy Spirit work. So may nakita na kaming packets of transformation na makikita natin. When it comes to youth, example, si Greg Racelis of principal ni Mayor Mesa sa Alabat. Wow, that Alabat Island National High School in 2019. Yung pumasok tayo dito, when the gospel was preached to them in terms of leadership, that school in 2019 won the Bayan Academy as the best transformative secondary public school nationwide 2019. Because Principal Greg Racelis surrendered to the Lord. So the answer may not be in additional laws. No. The answer is hone and breed new. Yung mga young people. Yes. Ang sabi naman na kasulatan, who will set their hope in God. Correct. Kailangan mag-shift tayo nito. Dahil siyempre, investigations can go. Tama naman talaga may investigation at panagutin ang dapat managot. Kahit ano pa yan.
Anumang level yan. Pero wag nating pababayaan ang kabataan. Correct. Oh, Bishop, maganda, yes. naalala ko tuloy yung parating sinasabi ng inyong tatay kung kailan dapat i-train ang isang bata. Ako naalala ko yun. Tinanong ko ang tatay ko nung araw, Tay, kailan ba dapat nalalaman yung tama, pwede na siyang maging tatay? Kailan tinetrain ang nagiging tatay? Sabi niya, anak, ang tinetrain ang nagiging tatay more than 20 years before he is born. Nung araw, di ko maintindihan yun eh. Yun pala yun. Yeah. So, mukha sa ating lipunan, medyo nang hina tayo sa bagay na ito. Pero tulong-tulong tayo. May pag-asa pa tayo. Meron. Meron. Oy, Meron pa tayo. maraming salamat. Maganda itong topic na Maganda ito. po. Ituloy natin to. Ituloy natin to. And thank you, Niels, for coming over. Yeah. And, the Lord bless your work sa FOSIG. No, of course, sa lahat sa inyo, Lighthouse naman kayo. Huwag po kayong aalis. Magbabalik po ang Lighthouse Cafe. Mga usaping in, mga paksang trending, Mga talakayang may kabuluhan. lifestyle at kultura ang sariling atin. Boy Pinoy, pag-usapan natin dito sa Espresso Self. Erica, fresh na freshman, no? At kakatapos lang ng ating Community Wellness Outreach Program or CWOP, no? Dito sa ating barangay. Alam mo, every year, looking forward ako dahil it's a big working together eh. Daming mga institutions, organizations, ministry partners na although 4 hours, 5 hours lang yung ating CWOP ay mahabang preparation at marami yung talagang tumutulong para nga makapagsilbi sa ating community. Yes, and of course, Gabby, this is brought to us by the Great Lighthouse Foundation ng ating Lighthouse Bible Baptist Church. No? At kahit na busy tayo nung araw na yan, no, nakakatuwa din kasi masaya naman tayong lahat na naglilingkod sa ating kabarangay or yung part ng ating community dahil hindi lang natin ina-address yung kanilang mga physical na pangangailangan, pero nice din natin na makita nila ang biyaya ng Panginoon no, na dumadaloy sa atin bilang isang church o gawain ng Panginoon. And joining us tonight are some of the organizers of this twice-a-year event. We welcome back to Espresso Self, Mama Irene and Miss Dayan. Hello po! Joining us via Zoom. Hello po. Good evening po. Yeah, let's jump straight to yung ating naging CWOP, no. Typically ba how do you siguro ano yung role ninyo and how do you prepare for this big undertaking ng ating The Great Lighthouse Foundation along with our ministry partners? Maybe you can start with Mama Irene. Ay, hello po, good evening po. Ayun, ako po si Irene, yan niyo ulit. Thank you po for having here in Lighthouse Cafe. Bali po, ang role ko po for the CWOP is more of yung invitation po with manpower natin. Kasi we have, partner po kami ni Daislyn Koo. We have po siya naman po yung in charge po naman for the sponsored partner. And ako naman po yung more on manpower po. Oh, si Miss Dayan naman. Yeah, so good evening. Ako naman po ay part ng registration team. So actually, malaki po kaming team. Just a background sa mga unang makakarinig about CWOP, yung registration process po natin para sa event nito ay digital. So lahat po ng mag-register para magpa-check up ay nilalog po namin sa isang G-Sheet na database or Google Sheets. So to prepare, hinahanda po yung Google Sheets na yon. Nire-review din po namin yung process and if may naisip po kaming improvements, ini-implement po namin. So makita natin, Gabi, na parang pareho pala sila ay very parang crucial yung role nila, no? Dito sa ating CWOP. Siguro balikan ko lang si Miss Irene, no? Pag sinabi natin na naghahanap tayo siguro ng mga partners and sponsorships, ganyan, paano po siya ginagawa? Kasi syempre, yun nabanggit po natin, this is parang semi-annual, no? Pero dito lang yon sa ating barangay sa Talon. And we also have yung meron tayo sa Cainta and kung saan mang may lighthouse. So, paano natin siya siguro ino-organize or paano natin sila ini-invite to partner with us? Opo, bali, yun nga po. So, parang a month pa lang, kung for example, we have March and September po kasi na CWOP or Community Wellness Outreach Program. So, kung March lang yan or like ngayong September, July pa lang nagsisend out
nagsisend na ng letters or email of request si Miss Daislyn una for sponsored partners. And then next naman is yung mga partners po natin na organizations and different hospitals as well. So parang 1 to 2 months na preparation para ma-invite sila. And then right after noon, parang mga like August, we send it July, and then August is nagpa-follow up na kami. And then kapag malapit na talaga, parang end ng August up to September, yun na yung weekly or every other day to remind them for the list of headcounts, sino-sino yung mga doctors na pupunta. Like sa akin po is Manpower, ilan po yung mga team nila na pupunta, mga medical or allied health professionals. So para po makita po natin yung mga headcount din po ng Manpower. We were flashing a few pictures, no, photos no, ng ating mga ministry partners at saka mga medical personnel, no. Let's talk about the services, Ms. Dea, no. We talk about community wellness. Parang ang dami kasing pwedeng services na ini-offer natin sa ating community. If you can give a rundown siguro, Ms. Dean. Yeah, so yung mga services na ina-offer po natin, courtesy na rin po ng ating partners and other sponsors. So we offer medical services, so that includes all ages, pati senior, adult, pedia, and then dental fluoride application, dermatology, optical, physical therapy, diet and nutrition, speech therapy, prenatal, pelvic ultrasound, cervical cancer screening, and pap smear. So, yun po yung sa medical, but we also have laboratory services. So, blood chem, CBC, urinalysis, ECG, HbA1c. And depende rin po sa availability, we also have chiropractic partners and then sometimes haircut din. Parang ano pala, no? Hospital na pala to. Overall na pala, yes. Parang executive check-up na Gabi. Yun. Siguro, and nakakatawa na kasi nakikita rin natin sa mga pictures kung gaano nga kadami yung services na ina-offer natin. And this is just a day, no, or even half day na services. But zooming in dun sa mga etong September na natapos, can you share us a bit nung results nito? And siguro, ano po yung mga significant siguro na services na kunyari like in-offer ngayon na wala pa before, or paano siya nag-progress through the years ng ating CWOP? Okay, sige. Ako na lang muna to share yung actual results as of last September. So total services rendered is 2,197. And yung total natin na manpower who helped is 389. So actually, halos 50-50. Yung services na na-offer natin, 1,047. Yung laboratory, it's 1,015. And then yung number of unique patients, nasa 996. So, 465 of that, dati na nagpa-consult. And then yung mga bago natin na na-log, they are 531 patients. Wow. Yan, kita mo naman, very detailed, specific sa numbers si Ms. Dea, no? Talagang na-audit natin. Parang dito na ata nagpapa-check up talaga yung mga taga-barangay natin. Saka may mga feedback nga tayo na yung iba, kasi nga wellness program siya. So, every year talaga, pumupunta sila dito, namomonitor din yung... Naka-calendar na sa kanila. Namomonitor din yung progress nila, yung improvement nila ng kanilang health. You were talking about some, siguro mga interventions, mga new enhancements, no? Siguro si Ma'am Irene na makakasagot nun. Opo. Before kasi lang po siya medical and dental na simpleng services lang. Tapos yearly, since nag-start po ng 2012, 2 onwards. Student nurse pa lang po ako, medical na siya, and then naging medical and dental mission. And then ngayon, since present po is talagang siya nag-a-add ng mga tests and then mga services as well. So, meron din, naging na siya, community wellness outreach na nga siya na merong consistent, yun nga po sabi nyo, nagpapacheck, parang twice a year na check up yung community natin sa Tatalon. So,
twice a year na rin nagiging blessing sa community ang The Great Lighthouse Foundation. And di lang doon kasi like eto nga, simpleng mga medical and dental services lang. But kapag merong mga, minsan nga akala nila ano na even isolation cases meron na rin. So pag mga ganon, we extend yung services natin din na i-refer sila sa mga partnered natin na hospital or organization. So for example, may mga need ng minor surgery o kaya admission na siya for ER, is yun, nire-refer na siya sa nearest hospital like East Avenue, NKTI. So mga partner din natin, PGH, ganun. So yun yung mga extended pa na services na pwedeng ma-avail through the medical mission through the Great Lighthouse Foundation. Yes, maraming salamat Miss Irene, Miss Dayan, sa lahat ng ating organizers, sa ating TGLFI for this Community Wellness Outreach. Baka maging Community Wellness Universe program na siya, no? Pero ako kasi naniniwala ako na pag you're talagang helping, ministering to people, magpapalain talaga yun ng Panginoon. In fact, we're not just ministering physically, we're also ministering sa kanilang spiritual nourishment, no? Erica, any final thoughts? Yes, tama. Nag-agree ako dyan, Gabi, no? Kasi naalala ko nga, hindi lang natin sila basta tinatapos dun sa wellness program, no? Kundi, syempre, gusto rin natin sila na makasama sa ating ecclesia. And naalala ko, meron pa tayong mga visitors nung Sunday or kahapon, no? Na dahil naging part sila ng ating wellness program, ay nakadalo rin sila sa ating mga services. Yes, and speaking of wellness and health, healthy seniors naman po ang ating pag-uusapan. Susunod na po yan sa ating Health Talks. Welcome to Health Talks. Kahapon ay nagdiwang tayo ng Grandparents' Day sa ating bansa. At sa Pilipinas nga po, ang mga may edad 6 years old and up ang kinoconsider ng mga seniors. At ayon nga sa PSA, nasa mahigit 7% ang mga seniors sa ating populasyon. Yes, at alam mo ba, Harvey, ay maraming mga first world countries ang nakakaranas ng significant increase ng pagtaas ng life expectancy and high elderly population. Isa na yan ang Japan, which has the world's longest life expectancy. In fact, 1 out of 8 people sa Japan ay nasa 80 years old na or older pa. Wow, and of course, maraming factors ang nagko-contribute dyan, Antoinette. Kabilang na riyan ang magandang healthcare system at syempre, ang healthy diet and lifestyle. Kasama natin ngayon ang isang lolo o ilang lolo at lola na kitang-kita naman ang kanilang healthy and active lifestyle. So welcome to Health Talks, Lolo Tony and Lola Emma. Welcome po! Well, magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan, magandang gabi po. Unang-unang tanong po, ilan na po ba ang mga apo ninyo? So unahin na po natin siguro si Lolo Tony. Well, ako ay merong 2 apo sa panganay, kay Abby. Meron ding 2 apo sa pangalawang anak, kay Maricar. At merong isang anak dyan sa bunso, sa isa sa host natin ngayong gabi, kay Antoinette. So total, 5. 5 lang apo. Ayan, 5 po, no? At si Lola Emma naman po, ilan na po ang apo ninyo? Bale, good evening muna sa atin lahat. Ako ay nagpapasalamat na nagkaroon ako ng opportunity na join sa usapin about lifestyle and mga lolas and lolo. So ang aking apo ay isa pa lang kay Aiko at kay Greg. So I pray na madagdagan. Ayan. So, syempre po, no, sineselebrate po na una sa lahat, Happy World Grandparents Day. Although kahapon po yan, pero binabati po namin kayong dalawa. So, bilang mga lolo't lola po, ano po ba ang activities na ginagawa ninyo, siguro daily or at least weekly, para kayo ay mapanatiling malakas at malusog? Siguro pwede naman po mag-start kay Lola Emma. Okay. Ako, ang activities ko everyday is Zumba. Zumba, 6 to 7, ballroom, and tango and cha-cha. So, bali 2 hours ako nagsusumba. 7 to 8, yun yung mix na dancing na talagang paspasan na yun. So, everyday yun ang ginagawa ko para sa malakas ang katawan natin, less sa stress at mataas ang pangunawa kasi nababawasan ng stress ang ating katawan, pinapawisan tayo. Ayun ang araw-araw kong ginagawa. Everyday talaga yan. Yes. At Lola Tony naman po.
Ako, hindi naman araw-araw kasi um, unang-una dito sa bahay, kami na lang ng wife ko ni Menchi, ni Lola Menchi. Kaya kapag may kailangan bilhin, ako yung lumalabas at bumibili. Pero katulad ni Emma, nagpapapawis din ako sa magitan ng paglalaro. Nagba-badminton ako twice a week at yung sa isang araw siguro nakakapaglaro ako ng mga 2.5 hours. Hindi naman tuloy-tuloy yun. Pero siyempre, sobrang pawis yun. Kasi siyempre, indoor ang badminton. Kaya pawis na pawis talaga. So yun ang way ng exercise ko. Tapos, ngayon, nag-start na rin yung paglipad namin sa Hara. Kaya once a week ay nagtuturo din ako sa mga teachers ng paglipad sa Doktora Hara. Tapos, paminsan-minsan pag kailangan, nagmamanage ng konti naming business kapag, yun nga, kapag kailangan. So, yun ang daily routine ko. Ayan. So, very active pa rin po ang inyong mga lifestyle. Ano? Maraming activities, sports. Of course, yan, yung Zumba. Pero sa diet naman po, sa lifestyle, ano na po ba yung mga kinakain ninyo to keep yourself in good health? Or may mga iniiwasan na po ba tayo? Sino mauna? Sige po, Lolo Tony. Maaari po. Sige. So, ako palibas sa, siguro narinig nyo na rin ang testimony ko. Laki kasi akong probinsya. So, lumaki ako sa pagkain simple, mga gulay, na fresh na gulay. At hindi ako sanay sa mga masasarap na pagkain. Actually, nag-i-enjoy talaga ako sa mga simple pagkain, gulay, may mga sabaw, yan, ganyan. At siyempre, nag-iingat sa mga kinakain. Katulad nga ng ko, hindi ako masyadong mahilig sa mga yung sobrang sarap na pagkain, lalo yung mga oily, kasi may nararamdaman din ako kapag kumakain ako ng sobrang matataba. At alam niyo ba na kalalabas lang naman ng ating result ng ating yung sa blood test. At ang ganda ngayon, napakalaki ng in-improve ng result ng aking blood test. At ang isa sa ginagawa ko, mga 3 weeks na siguro or more, every morning umiinom ako ng, yung unang-unang inom ko ng water, mga half liter or 600 milliliter, ano ba yun? Mga 600 ml yung tama. Ay tubig na may kalamansi. At nakita ko yung resulta ngayon. Wow, ganda. Bumaba yung cholesterol. Normal yung cholesterol ko, uric acid ko, normal na rin. At yung iba, maganda talaga. So yun ang ginagawa kong pagkain at iniinom sa araw-araw. Ayan. Si Lola Emma naman po. Ako naman yung diet ko, lifestyle ko, talaga sa umaga, naglalaga ako ng 2 egg, yung malasado. Tapos, tawag nito, coffee na, brewed coffee lang, no sugar. Inalis ko na kasi sa katawan ko yung sugar saka yung mga maalat. Tapos, hindi ako nawawala ng pipino at saka carrots. Everyday yon. Tapos, tayo kasing may mga edad na, Brother Tony, hindi na pwede sa atin yung pagkain na kinakain ng mga bata ngayon. Maiwas ako, hindi ako kumakain na matataba. Iniingatan ko yung sarili ko kasi 60 na para maalagaan ko rin ang aking pamilya. Siyempre, hindi lang si Terdy, yung husband ko. Kailangan yung pagkain talaga limitado. Tapos for tubig, sa tubig, water talaga, kailangan 4 na glass, ay 8 glass maghapon o more pa. Yun ang diet ko. Tapos sa tanghali, kumakain lang ako ng 1 cup na rice. Kasi tanghali yun nagsumba na ako Nailabas ko na lahat yung pawis ko. Tapos 1 hiwa lang na chicken or 1 pritong isda or paksiw, ganyan. Tapos pagdating ng 3 o'clock, medyo nakakaramdam din ako ng gutom. May nilaga akong saging o kaya nilagang kamote, tubig uli. Tapos sa gabi, pag mga 6 o'clock, kakain ako ng half rice. Tapos kung may gulay ang uulamin ko. Tapos before ako matulog, inom ako ng gatas. Ganyan ako mag-alaga sa aking health. Kasi para nakikita din ng mga anak ko kung ano yung mga kinakain ko. Dahil tayo kasing mga may edad na, front na tayo sa sakit Kaya, yun, yearly ako nagpapa-check up Actually talaga, bago ko lang tinanggap yung losartan Itong after ko nag-birthday na 60,
yun pa lang ako nag-take ng losartan 50 mg kasi sabi ng doktor ko na kailangan ko na daw yun kasi nga nagsusumba ako ng 2 hours. Baka biglang tumaas. Kaya tinanggap ko na yun. Pero ang lifestyle ko, tuloy-tuloy pa rin yung hindi ako kumakain ng matataba, lalo na yung beef, ayoko niyan eh. Hindi ako kumakain. Napakaganda po. Chicken lang yung breast chicken. Tapos talagang hindi nawawala sa akin ng pipino tsaka carrots. Everyday yan. Saka yung malasado na itlog, everyday yan, 2. Maganda. Napag-usapan na natin yung pagkain, no, Antoinette. I'm sure mas may share ka about sa mga, of course, nutritional intake or yung mga recommended nutritional intake para sa ating mga seniors. Oh, actually, Harvey, nakakatuwang makinig sa kanila kasi nabanggit na, yan si Tita Emma, 'di ba? Nabanggit niya yung pipino, hindi daw nawawala sa kanyang diet, and yung carrots, nabanggit din niya. Tapos si Lolo Tony naman, yun din yung gulay. So definitely fiber talaga I would say no, napakahalaga niyan, especially for elderly population dahil bumabagal na kasi talaga yung panunaw ng ating mga lolo't lola. So, napahalaga na yun, no, yung fiber-rich foods ay nakakatulong para sa to aid their digestion. And syempre, yung paglabas na rin, no, ng mga kinakain. Tapos, yun nga, listening to them, very careful na rin sila sa protein sources nila. Nabanggit ni Tita Emma, hindi siya masyado sa meat, sa beef, ganyan. Tapos si Papa din, nabanggit din niya, mas gulay talaga siya. So, maganda rin yun, no, mga lean meats like chicken, fish, no? So, yun. So, talagang very good. Ang sarap makinig sa kanila, in short. So, and siguro lastly na lang, definitely may mga micronutrients tayo na siguro na mahalagang ma-focus as elderly. And, you know, syempre calcium, maganda nabanggit ni Tita Emma kanina, everyday naggagatas siya. So, definitely calcium with vitamin D. Yung dalawang yun, hindi pwedeng paghiwalay, hindi pwedeng calcium lang kasi kailangan sa pag-synthesize, sa pag-breakdown yung vitamin D. So, very important na naaarawan din sila kasi yun din naman yung production ng vitamin D. And of course, iron and yung mga B vitamins natin. So yun, nabanggit nila yung mga gulay, yan, high in iron, high in B vitamins, green leafy vegetables. So, in short, very, very good ang ating mga guest ngayon. Yes, and Very good. And of course, maraming salamat din, Antoinette, no, for sharing those insights and yung feedback sa atin ngang sa ating lolo at lola na guest natin ngayon. Alam mo, napakabilis ng oras. Pero one thing lang siguro, gusto natin malaman, ano ba yung pinaka-in-enjoy ngayon ni Lolo Tony at ni Lola Emma sa pagiging grandparent or sa pagiging lolo at lola? Kahit isang bagay lang po. Siyempre ako, siyempre talagang nakaka-enjoy ang mag-alaga ng apo. Minsan makulit pero nakakatuwa na makasama yung mga apo at nag-i-enjoy na kasama sila. Yun. At saka gusto kong ito sa lifestyle ko, makita nila na ganito pala dapat pag tumanda na ganito dapat active ka at hindi kung matanda na wala ka nang gagawin. So yun ang kaya na-enjoy ko at gusto ko rin maipakita ito sa aking mga apo para sila ay umabot din siguro sa age na katulad ko ng 70 na sa ngayon. Sige po, si Lola Emma naman po. Ini-enjoy ko rin yung makapiling ko minsan si 30. So, nag-enjoy ako na yung everyday, ito i-share ko lang to ha, kahit nagsusumba ako, ibalik ko yung susumba. Nagdadala ako lagi ng gospel tract, saka yung mga malilit natin ng Bible. Sinishare ko, yun doon ako nag-i-enjoy. Kahit na hindi nila tinatanggap ang Panginoon Diyos, at least nataniman ko sila ng salita ng Diyos at kaligtasan sa puso at isip nila. Kung mawala man ako sa sumba, sa circle ako nagsusumba, memorial circle. Maalala nila yung itinaminin ko sa puso nila at isip nila. Yun doon ako nag-i-enjoy. Hindi lang pagsusumba, kundi kasama rin ang salita ng Panginoon Diyos at ipakikilala din natin kung ano tayo. Tama po. Maraming salamat po sa inyong mga testimonies and of course kung paano niyo po inaalagaan ang inyong sarili. At syempre yan po ang ating mga ginagol, no? Pag tayo naman po ay of course dumating sa ganyang edad. At nagpapasalamat po rin tayo of course for Antoinette again for sharing her expertise as a nutritionist, dietitian. Huwag po kayong aalis at pakinggan po natin si Bishop Ruben in Hebrews. Welcome to Hebrews. Ito po ang segment sa Lighthouse Cafe na naglalayon na bigyang daan sa ating mga kaisipan at buhay ang katotohanan mula sa salita ng Diyos.
pinag-uusapan po natin itong nagiging prevalent na sa kapaligiran natin. Ano po itong kawalan ng moral compass, spiritual compass. At sa panahon po ngayon, syempre, ang mga kabataan kinakailangan mayroong gabay. Napakaganda na isipin natin, i-focus natin ang lahat ng pagtuturo sa ating mga kabataan. Ano po? May pag-asa pa po ang ating bayan. Kung ating ihuhubog ang ating mga kabataan sa tamang landas. Ano po? In Psalm number 78 and verses 3 to 4 and then 6 to 8. Ito po ang sinasabi, which we have heard and known, and our fathers have told us. We will not hide them from their children, showing to the generation to come the praises of the Lord and His strength and His wonderful works that He hath done. Dito po sinasaad at pinapaalalahanan tayong mga current generation, mga magulang, na kinakailangan po huwag tayong magkulang sa pagtuturo sa ating mga kabataan ng tungkol sa Diyos, ang kanyang mga dakilang gawa, ang kanyang katotohanan, ano po, ang kanyang kalooban. Sapagkat napakahalaga po nito. Sabi nga natin kanina sa ating usapin, pinag-uusapan doon kanina sa What's Brewing, ay napakahalaga na ang ating mga kabataan ay maipalaki natin na may matatag na ugat. Ano po? Sa bagay ng hindi lang moralidad, kundi katotohanan. Ang sabi pa tuloy natin, that the generation to come might know them. Even the children which should be born, who should arise and declare them to their children. O, kita nyo na, sunod-sunod po ang mga children ito hanggang sa next generation and next generation. Anong dahil? Ang sabi po that they might set their hope in God and not forget the works of God, but keep His commandments. The works of God ang kinakailangan pong ma-appreciate ng lahat ng henerasyon. Sapagkat dito po nagbubunga, ito ang dahilan kung bakit ang tao ay nagkakaroon ng takot sa Diyos, the fear of God. Kaya kinakailangan po ay maalaman ng bawat henerasyon ang tungkol sa Diyos, ano ang kanyang kalooban, at ano ang takot sa Kanya. Sinasabi rin po ng banal na kasulatan that the beginning, that the fear of God is the beginning of wisdom. Kaya kinakailangan po ang pagkakilala sa Diyos, ang kanyang kalooban, ang kanyang dealing, so that we may not just have knowledge, but we might have wisdom, so that yung kaalaman ay maging maayos po nating naikikilos. Ang sabi pa and might not be as their fathers, a stubborn and rebellious generation, a generation that set not their heart aright, and whose spirit was not steadfast with God. Parang ngayon po yun, itong henerasyon po natin ngayon na umiiral. Ano po? Abay, parang naging kalakaran na po talaga ang korupsyon. Okay? Kaya po ang maiging gawin po natin, mag-focus tayo sa mga kabataan sapagkat sila ang susunod po sa atin. And if they will really set their hope in God, abay maganda po ang ating hinaharap. Kaya nga, ipinaglalawig po natin, ating inilalawak pa ang abot natin sa mga kabataan. Lalo na po ang ating society ngayon, kulang sa gabay ng mga magulang sapagkat maraming mga OFW pero hindi po tayo nagkukulang sa bagay na meron tayong mga values formation programs. Kung kaya nga po, ito ang kinakailangan natin. Of course, kahit naman po sa current generation, kinakailangan mag-ambag po tayo, maghatid ng mga katotohanan ito. Kaya hindi po tumitigil kahit na ang Lighthouse Cafe na pag-usapan ito sapagkat ang tungkol po sa Diyos, ang kanyang kalooban, ang kanyang katotohanan, ang kanyang katuruan, ang dinakailangan nating maihatid sa lahat. Nariyan po ang simulain palagi ng ating bayan. Pagpalain ng Diyos ang bansang Pilipinas. Ayan, muli po, umabot na naman tayo sa wakas ng ating programa. Napakaikli naman, di ba? But thank you for joining us tonight.
sa ating pong napag-usapan. At maraming salamat din po sa ating mga guests. Nandyan po sila Sir Neil Sriconalia, Pastor Bong Escala, Pastor June Sombiluna, Irene Eugenio, Dayan Peralta, Tony Hernandez, and Lola Emma Eugenio. You can rewatch and share our episodes from our Facebook page and YouTube channels. Just look for Lighthouse BBC, Great Commission TV, or GCTV Asia. Make sure to like and subscribe. At para naman po sa mga on the go, meron pa rin po tayong podcast sa Spotify. So hanapin nyo lamang po ang Lighthouse Cafe and you can listen to our episodes anywhere you are. At hindi po natin makakalimutan i-shoutout ang ating mga faithful na tech and food team dahil hindi po magiging posible ang ating weekly live broadcast kung wala po sila. At dyan po sila Direk Edwin Ballesteros, Rina Abante, Jet Gamboa, Airjoy Abante, Ia Sid, Jeff Alvarado, Lea Alpaz, Japs Dominguez, Chris Fortes, Emily Ballesteros, Daisy Cu, Malu Inorino, and Jabez Gamboa. We would also like to thank our ministry partners for Gospel's Catering Services, Hub 105, and Haircutters Republic. Meron po silang branch dyan sa may Q Plaza Mall sa Cainta, Rizal. And so join us again on Monday next week, same time, 8:30, for another live broadcast ng ating pong Lighthouse Cafe. Where good talks happen.